At siyempre bago tayo magsimula, ay muling paalala sa bawat isa na makikinig, sa mga makinig daw ang may mga pandinig. Yan po ay utos ng ating Panginoon at nabanggit sa mga maraming verses o books sa Bible. So alam ko po lahat ay may pandinig, kaya lahat po ay makikinig. Kahit po nasa iba-ibang lugar tayo, maraming distraction, pilitin po natin na mapakinggan lahat ng mga mensahe ng Panginoon upang wala kayong ma-miss. Kasi once na may ma-miss kayo ng maliit na bagay, baka magkaroon ng maling pangunawa ang mensahe ng Panginoon. Yan. Una sa lahat, Happy New Year po sa bawat isa. Tayo po'y tumalon na sa year 2021 galing sa 2020. Happy New Year po sa lahat. So, ang mensahe po ng ating Panginoon ngayon ay the good beginning. Dahil po bagong taon, ang ganda pong mensahe sa atin ng Panginoon ngayon. Paano tayo mag-start? Paano tayo magkakaroon ng magandang panimula ito? Ano yung magiging kailangan natin gawin? So, ang title po ng mensahe po ngayon, the good beginning. Ano tayo magsisimula? So, year 2020, sabi po ng karamihan, ito ay tinatawag ng pandemic year. Dahil nga sa dala ng coronavirus, which is talaga namang pandemic ng year 2020. Lalo na sa Pinas, na sinabayan pa ng mga calamities. So talagang 2020 ay pandemic year talaga sa karamihan ng tao. So tingnan muna natin kung ano may mga natutunan natin sa year 2020 o yung mga nalaman natin, na-discover natin. Ano yung na-discover ng tao, karamihan, in general, sa year 2020? Una, the value of human interaction. No, ngayon nag-start na tayong ma-miss, lalo tayong mga PFC. Nami-miss natin ng yung mahags ng personal, yung face-to-face conversion, yung may occasional na brunch or dinner or breakfast. Nami-miss natin yung mga physical graduation, mga tao, mga nasa school, nami-miss yung mga physical graduation, yung mga birthday celebration, mga iba-ibang celebration ng mga friends. Dati, pagka nami-miss natin ng isa, parang okay lang. Pero ngayon talaga nakita natin yung value ng hindi nagkikita-kita personal. At para gawin yung mga events or mga natural na ginagawa ng tao pagka nagkikita-kita. So, karaniwan ng tao, yun, nalaman yung value of human interaction. Pangalawa, na-realize ng mga tao, maaring tayo o ibang tao, karaniwan, ang importance of family. So, ngayon, nakita natin ang mga tao nag-stay sa bahay, na lockdown, doon nakita nila na ang kahalagahan ng pamilya pagka nabibigyan ng time. Nagkaroon ng quality time. Pagkatapos yung mga magulang at anak, mas lumaalim yung relasyon at talagang nag-focus lang karaniwan sa tao yung sa kanilang mga pamilya. At nakita nila kahalagahan ito na magkaroon ng mabigyan ng quality time ang mga pamilya nila. Pangatlo, make use of what you have. Natutunan natin
yung na-limit tayo sa mga shopping, yung pamamasyal. Nagkatapos maraming sa atin nakasave ng pera dahil nasa bahay lang, walang mga biyahe-biyahe, mga vacation. So naunawaan ng tao natin na kaya pala natin gawin to, na malimit yung shopping natin, malimit yung mga pagta-travel, paggastos, o yung mga wants natin. Pagpupunta ng mga hair salon or ng barbershop, kaya pala natin itong hindi gawin sa period of time. And then next, the importance of emergency fund. Ngayon po, marami sa atin, lalo na sa mga naapektuhan ng kanilang trabaho, business, nakita nila o naunawaan nila ang kahalagahan ng meron kang nakatabing pera o emergency fund. Kaya po ito, maraming naka-realize nito. Dapat pala nag-ipon ako. Dapat pala nagtabi ako para itong natanggal ako sa trabaho o bumina business ko, meron akong pagkukuhanan. So maraming ganyan, naka-realize ng ganyan sa year 2020. Next, ito pa nalaman natin talaga yung value of essential employees. Ito yung mga frontliners, health workers, yung mga hindi lang mga health workers, lahat ng frontliners, yung mga grocery store workers, teachers, gas station, mga janitor, garbage, nawala natin kahalagahan nila. No? Kahit sa panahon ng pandemic, nakita natin na talagang kailangan sila at kailangan nilang magpatuloy sa kanilang serbisyo. At ito, the importance of hygiene. Dati, ang mga tao, pag labas sa bahay, and then pagbalik sa bahay pala, galing sa labas, hindi na naghuhugas. Isa na ako dyan. Siguro marami tayong ganyan. Hindi naghuhugas, okay lang. Pero ngayon, naunawaan natin dahil sa pandemic year, talagang kailangan natin ng good hygiene. Kahit simpleng paghugas ng kamay, kailangan natin gawin. Dahil ito ay malaking makakatulong ito na makakuha tayo ng sakit galing sa labas. And ito pa, marami natuto dito o naka-realize new ways of doing things. Dati po, before pandemic, wala akong idea sa Zoom. Wala akong idea. Pero nung nag-start tayong gumamit ng Zoom, yun, nagkaroon ako ng idea paano gamitin to, paano ginagamit to. Ganon din sa ibang mga bagay na marami tayong natutunan, no, sa new ways. And then natutunan ko rin gumawa ng pandesal. Siguro marami sa atin, maraming natuto sa mga bagay-bagay, new ways of doing things sa panahon ito. Marami. At natuto akong gumawa ng milk tea. Cheesecake. Dito sa sila Liza, si Liza natutong gumawa ng cheesecake. Diba, maraming tayong natutunan na natutunan gawin or karoon tayo ng mga knowledge sa ibang mga bagay dito sa year 2020. So yan yun, yung mga we learn from year 2020 o in general sa mga tao. So alam ko, kayo din, marami kayong natutunan sa inyo. Sa sarili nyo, marami kayong na-discover sa sarili nyo, sa mga kasama nyo, or yung mga kaya nyo pang gawin.
So, ito, year 2021 na. So, tapos tayo sa year 2020. Ito daw ang tinatawag nilang vaccine year. Dahil, let's praise God na talagang may lumabas ng vaccine. So, naririnig natin, nakikita natin sa news, sa social media, talagang nag-start ng vaccine ngayong taon. At kaya tinatawag ngayong taong ito ang vaccine year. So, handa na ba ang iba para magpa-vaccine? Tanong. So, ayon sa survey, sa Pinas po, nagkaroon ng survey, most of na tinanong, karaniwan, mas lamang po yung ayaw pa muna nila magpa-vaccine. Parang gusto muna nilang malaman kung ano yung resulta sa mga taong na-vaccine, kung maganda ba effects o makalalala lang daw, parang gano'n. So, yun yung survey. At pero dito sa atin, dito sa Saudi, maraming akong magandang feedback or positive na gusto na nilang magpa-vaccine. So, let's continue praying na magtuloy-tuloy yung vaccine at ipag-pray natin yung mga vaccine nito na walang maging or hindi maging maganda yung maging effect or walang maging side effect na malala, ano lang. Kasi ang vaccine po, ang normal effect daw po nito ay lalagnatin ng tao. So, sana ipag-pray natin ganun lang. So, new year, new start. New year, new beginning. Pero ang tanong, how to begin? The golden question. How to begin ngayong taon? In the beginning, siguro, naalala ko lang kasi, siningit ko lang. So, naka-attend ng Christmas party. Naalala ko kasi yung ano nila cheering, ano yung tatawag? Team Genesis, ay yung cheer, ano nila. Chant. In the beginning. At sila po yung nag-champion. At sila po yung overall champion ulit. Ang Team Genesis. Nadala dun sa in the beginning. So, ang tanong po, how to begin? So, bago tayo magpunta sa 2021, bago natin harapin ang year 2021, let's have a quick look back sa buhay natin. Buhay natin nung year 2020. Una sa lahat, remember what God has done. Tingnan natin o balikan natin na nandun ba sa isip natin o naalala ba natin ang Panginoon? Ano yung mga ginawa niya sa buhay natin ng year 2020? Dapat alam natin ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin sa year 2020. Bago natin harapin ang 2021, dapat nandun sa buhay natin, alam natin sa sarili natin kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay natin sa year 2020. Pangalawa, repentance for all of our sin. Bago natin harapin ng year 2021, naihingi na ba natin ng kapatawaran ang mga maling gawa, mga kasalanan na nagawa natin ng year 2020? Maaaring meron pa tayong nagawang mali or mga kasalanan sa buhay natin na hindi natin naihingi ng kapatawaran. At nandun din, dapat
balikan natin yung mga wrong choices natin, wrong decisions. At ilapit natin to sa Panginoon. Upang sa ganon, pagharap natin ng 2021, sa fresh start. Hindi yung naharap tayo sa 2021 ng may daladalang guilt or kasalanan sa Diyos. Pangatlo, renewing our faith to Jesus. Tayo ba ay nag-continue sa pag-renew ng ating pananampalataya sa year 2020? Patuloy ba tayong lumakad sa kasama ang Diyos sa year 2020? Patuloy ba ang pananampalataya natin sa Kanya? Kaya lagi nasisira yung cellphone natin. Alam mo ka bakit? Ang lakas mag-browse pero mahina mag-generate. Tingnan mo lahat ng sa atin, nasisira lagi battery. Lahat ng mga cellphone. So, yun po. Renewing our faith to Jesus. Patuloy ba tayong, nirenew ba natin ang ating pananampalataya? Patuloy tayong nananampalataya. Pangapat, resting in God's grace. Nung year 2020 ba, tayo kumapit sa ating Panginoon? Messenger. Kasi pag nag-chat kami ng mamaya, Silent natin, silent. Art, paki-mute. Salamat. So, year 2020 ba, yung buhay ba natin ay nandun sa kumapit sa grasya ng ating Panginoon? Nandun ba ang buhay natin, nahawakan natin, ang Panginoon is our great provider? So, nung year 2020 ba, ang buhay natin ay patuloy na umasa sa pagkilos ng pagkilos ng Panginoon sa lahat ng na-encounter natin. So yan po, a quick look back sa year 2020. Bago natin harapin ang year 2021, maganda po na malaman natin kung ano tayo nung year 2020. Ano yung mga ginawa natin? Ano yung mga kulang na nagawa natin noong year 2020? Upang sa ganon, ay mas maharap natin ng tama ang year 2021. So, ito po. Action plan. So, hanap na tayo sa year 2021. We're facing now the year 2021. What's our action plan? Bilang mananampalataya, bilang naniniwala sa Diyos, bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesus, what's our action plan facing new year 2021? Our action plan is to increase our faith this year. Increase our faith this year. Sinabi po sa Luke ng mga apostol sa ating Panginoong Hesus sa Luke 17:5. Lord, increase our faith. Sa bawat taon po, dapat lumalago yung pananampalataya natin. Kasi bawat taon, hindi natin alam kung ano yung may encounter natin. Lalo sa panahon ito, sa year na to, hindi natin alam. Di ba when we face year 2020, hindi natin alam na magkakaroon ng coronavirus. Kaya ngayon taon, hindi natin alam kung ano ang harapin natin ngayong taon. So dapat patuloy natin i-increase ang our faith natin. Ito yung action plan natin. Na-increase yung faith natin. Hindi tayo, huwag tayong mapanatag sa pananampalatayang meron tayo. Dapat natin ito palaguin, palakasin, upang kung may dumating mang mas malala nung nangyari nung year 2020,
kayang-kaya natin itong harapin at pagtagumpayin. Kaya we need to increase our faith. Action plan natin bilang mananampalataya, bilang naniniwala sa Diyos. Increase our faith. So, paano? So, we have ways to increase our faith. First, read the word or feeding our faith. First, read the word, feeding our faith. Ang sabi sa Romans 10:17, so faith comes from hearing and hearing through the word of God. Kailangan natin inject sa buhay natin ang salita ng Diyos. Kailangan. Isa itong walang ibang isa sa pinaka o paraan para tayo mag-increase ang faith natin. Dapat na i-inject ang buhay natin ng salita ng Panginoon. Reading, pagbabasa, pakikinig ng salita ng Diyos is like a planting a garden. Kung gusto mong lumago, build a garden, kailangan mo muna magtanim ng buto or the actual plant. And then yung salita ng Diyos is the seed that grows the faith. So kung alam natin yung promises, yung mga sinasabi ng Diyos sa buhay natin, at yung mga plano ng ating Panginoon para sa eternal life, ito yung big factor para maging Christian faith natin. Ito yung big factor po. Pag alam natin ang salita ng Panginoon, big factor po para maging Christian faith natin. Yan sabi ni Jeremiah, sabi sa Jeremiah 15:16, when your words came, I ate them. There were my joy, my heart's delight, for I bear your name, Lord God Almighty. So, we need to feed our faith by the words of God. Mayroong akong nabasang quote, sabi, hindi ko na nga ilagay dyan. If you feed our faith in God, our doubts will starve. If we feed our faith in God, our doubts will starve. So, ang ibig sabihin sa Tagalog ay pag pinakain daw natin ang ating pananampalataya natin ng salita ng Diyos, ang magugutom daw yung doubts or parang manghihina ang doubts. Tataas ang pananampalataya, hihina ang mga doubts sa buhay natin. Okay? Ganon ang ibig sabihin ng quote. So, kaya napakahalaga na pinakakain natin yung ng salita ng Diyos, ang buhay natin para sa ganon ay mag-increase ang faith natin na mina ang mga doubts. Sa buhay na tao, marami tayong narinig, eat 3 times a day. 3 meals a day. Ang tawag po dyan sa iba ay pagka 3 meals a day, 3 square meal. Or ito na yung sinasabi nating normal eating pattern ng tao. At alam niyo po bang itong 3 meals a day ay nag-start sa European people. Doon nag-start, naging routine. Pagkatapos, nakopya ng ibang bansa, ng ibang lahi. At naging eating pattern na ng karamihan. Yeah. Sa Pilipino po, sa ating mga Pinoy, di ba, naririnig natin, makakain lang tayo ng 3 beses ay sapat na o masaya na. Pero ang tanong, ating pananampalataya, gaano natin kadalas pinakakain ang salita ng Diyos ang ating buhay? Kung tayo sa physical, 3 meals a day na ginagawa natin, minsan 5 meals a day pa nga ay nagagawa natin. Abot sa pananampalataya o pakikinig o pagkain ng salita ng Diyos. Every Sunday lang ba? Every birthday? Every Christmas? Every Holy Week?
O kapag sinipag lang. Parang pagka gustong kumain, pagka sinipag lang magluto. Gano ba na, how do we often feed our faith? Tanong po natin sa sarili natin, gaano ba natin kadalas pinakakain ng salita ng Diyos ang ating buhay? Gaano kadalas? Ngayon, may mga kapag hindi natin sa physical na katawan natin, pagka hindi natin pinakain ng enough ng pagkain ng katawan natin, may mga hindi magandang mangyayari. So ito, things that happen to our body when we don't eat enough food. So ito yung mga ilang bagay. Sabi ng mga medical expert, increases the risk of heart disease or diabetes. So, ayan. Siguro hindi natin pinakakain ng tama o enough food ang ating katawan, or increases the risk of our heart, and nagkakaroon tayong diabetes. Your body will go either one of the two ways. Either magkakaroon ka ng diarrhea or constipation. So, maaaring mga tao dyan na nagkakaroon ng diarrhea or constipation, baka ang reason nito, hindi ka nakakakain ng enough food. Sabi din, not eating destabilizes your blood sugars level, which might leave you feeling weak. So, totoo yan. Lahat naman natin na-encounter yan. Pagka hindi natin tayo nakakain or nagutom tayo, nanghihina tayo. Anxious and even moody. Sino yung pagkagutom may ansungit? Sino sa atin na pagkagutom ang sungit? So, yun po. In addition to that, it ruins our beauty sleep, causing mood swings. At sabi daw ng iba ng mga medical expert, can lead to feeling fatigue, panghina, or parang may sakit. So, yan yung mga ilang bagay na ma-encounter natin or mga bagay na mangyayari sa ating katawan kapag hindi tayo nakakain ng enough food o hindi natin pinapakain ng enough food ang ating katawan. Same thing will happen in our faith. Kapag hindi natin ito pinakain ng enough, same thing will happen. Ito yung mga resulta if we fail feeding our faith. Una, we will not understand how to live Christian life. Yung pong salita ng Panginoon, meron po siyang solusyon sa lahat ng problema na may encounter natin, lalo na sa pamumuhay ng bilang Kristiyano. Lahat po yan. Makikita natin sa salita ng Panginoon mga solusyon or mga ways paano natin ito masasolve o mapagtatagumpayan. If we don't read and discover these truths, hindi natin makikita o we will not find the solutions. Kaya sinabi sa 2 Peter 1:3, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Diba? Knowledge of Him, through our knowledge of Him. So, meron tayong pagbabasa, pakikinig natin ng salita ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng knowledge sa salita ng ating Panginoon. Nagkakaroon tayo ng knowledge sa mga plano niya, sa mga ways niya, at sa mga dapat nating gawin, lalo na sa how to live a Christian life. Pangalawa, salita ng ating Panginoon ay para siyang parang map natin or compass or manual kung paano tayo mamumuhay as Christian in the right path.
So if we will not if we are not feeding our life ng salita ng Panginoon, baka maliligaw tayo. Pangalawa, if we failing feeding our faith, we will become nervous or fearful. O nagkakaroon tayo ng virus na what if. Alam niyo po ba yung what if virus? Sino pa nakakalam ng what if virus? Okay po. Ang what if virus po, ito yung mga taong lagi na lang, what if hindi ko mabayaran tong bill? What if hindi ako makapasa sa exam? What if matanggal ako sa trabaho? What if kumahawa ako? What if magkulang ang pera ko? So, ito yung tinatawag na what if virus sa buhay. Pagka kulang tayo sa salita ng Panginoon o hindi natin pinapakain ng tama ang ating pananampalataya, nagkakaroon tayo ng what if virus. Kaya sabi sa Proverbs 1:3, but whoever listens to me will live in safety and be at ease without fear or harm. Nawawala ang peace sa buhay natin. Kasi kulang eh. Hindi natin napapakain ng, imbis na tayo ay warrior, nagiging warrior tayo. Pupuno ng what if virus ang ating buhay. Kasi hindi natin, we failed feeding our faith. Pangatlo, we will become spiritually malnourished. Tulad ng isang katawan ng tao, katawan natin, pagka kulang lagi sa pagkain, nagiging malnourished. Ganun din ang ganun din nating spiritual na buhay. We will become spiritual malnourished. Pag nakakapakinig tayo ng salita ng Panginoon, lalo na sa umaga, or madalas tayong naka-attend sa mga Bible study, nandun yung parang yung energy na parang nabubuhay, laging buhay yung ating spiritual na buhay. Kasi kung i-allow natin yung buhay natin, yung mind natin to feed only bad news, lalo na sa television, radio, social media, we will become spiritually malnourished. Kung ang mind natin, ang buhay natin, ang pumapasok lang yung mga bagay dito sa mundo, galing sa mundong ito, we will become spiritually malnourished. Sabi nga ni Jesus Christ sa John 6:35, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger. Whoever believes in me shall never thirst. So ito, ang salita ng Panginoon, si Jesus, siya po yung siya yung magkakapagbigay ng spiritual health, good health sa atin. Kasi po, sa panong ito, we're facing spiritual warfare. Diba? Sinabi sa Ephesians 6:11, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over his present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. So we're facing spiritual warfare. Paano tayo mananalo sa spiritual warfare kung spiritually malnourished tayo? Baka konting patid lang sa atin ng kalaban ay bumagsak agad tayo. Hindi mahirapang makatayo. So dapat hindi tayo spiritually malnourished. Dapat malusog, nalakas ang ating spiritual, ang ating pananampalataya. Dahil we're facing spiritual warfare. And ito pa, result when we fail feeding our faith, we will be easily deceived or confused. Kapag po tayo ay babad sa salita ng ating Panginoon, lagi tayo nakakapakinig, nakapagbasa ng Panginoon,
na we understand His precepts o yung idea, yung ways niya. We begin to understand the false ways, yung mga maling turo dito sa mundo. And we will not try to justify yung sin, but no, we are ang nangyayari, ina-admit natin talagang kasalanan. So malalaman natin yung mga consequences sa mga kasalanan. Hindi tayo ma-deceive kapag tayo ay malakas ang ating spiritual health or pananampalataya natin. Pero kung we fail feeding our faith, we will be easily deceived and confused. Sabi nga ni Jesus Christ sa Matthew 22:29, you are in error because you do not know the scriptures or the power of God. Yeah. Nagkakaroon tayo ng maling desisyon or wrong choices kasi nadideceive tayo nakukumpis tayo, resulted to wrong choices, wrong decision. Sinabi sa Psalms 119:104, your commandments give me understanding, no wonder I hate every false way of life. Diba? Ito, ang ganda po nito. Yung commandments o salita ng Panginoon, binibigyan tayo ng understanding sa mga tama, kung anong tama at mali. At dahil alam natin na tama at mali, inaayawan natin ng mga maling bagay sa buhay natin. Kapag kulang sa feeding ang faith natin, maluwag na makakakilo sa buhay natin yung prince of life, the devil sa buhay natin. And then mag-i-inject siya ng mga bagay para ma-deceive tayo, mga bagay para ma-confuse tayo. Mag-i-inject siya sa ating isipan, mga maling bagay. At ito yung magiging dahilan para makakapag-commit tayo ng kasalanan or mga wrong choices or wrong decisions. If we fail feeding our faith, we will be deceived or confused. Panghuli, ito na, we will make wrong choices in life and be vulnerable to God's judgment. Ito nga, after we deceive and confuse, kakaroon tayo ng wrong choices. Ang result is wrong choices. Kaya sinabi ng Diyos sa Hosea 4:6, my people are destroyed from lack of knowledge because you have rejected knowledge. Yan po. Malinaw po dyan. Dahil wrong choices, nagkaroon ng consequences. People who rejected the knowledge of God resulted to wrong choices and will face consequences. So yun po yung mga bagay na parang katawan, may mga hindi magagandang bagay na mangyayari kapag hindi pinapakain hindi natin pinapakain ng salita ng Diyos ang ating buhay, ang ating pananampalataya. Kung may knowledge tayo sa salita ng Diyos, we can avoid wrong choices na maaaring maglagay sa atin sa kapahamakan. Ito, example po, sugal. Loto, sa mga taong hindi babad sa salita ng Diyos, para sa kanila, hindi masama to. Pero sa mga taong babad sa salita ng Diyos, ay hindi nila gagawin to dahil hindi ka nais-nais sa ating Diyos. Kapag nakakapagbasa po tayo o nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng knowledge sa mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. At dahil alam natin yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos, hindi natin ito ginagawa. At dahil dito, yung mga choices natin sa buhay ay nagiging align sa kagustuhan ng Diyos. Kapag we are not reading or hearing words of God,
we're not feeding our faith. Parang katawan lang yan. It will not function well. Manghihina at babagsak ng tuloy yan. Yun po. Ayan yung pong sa ways to increase our faith. Pangalawa, dalawa lang po to. Una kanina, feed the word or read the word or feeding our faith. Pangalawa po, heed the word or exercising our faith. So, may kinain tayong salita ng Diyos, kailangan natin ilabas ito by means of action or tinatawag nating application. Sabi sa James 1:22-23, but don't just listen to God's word, you must do it what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves. For if you listen to the word and don't obey, it's like glancing at your face in the mirror. So, yan po. Hindi lang natin babasahin, kundi gagawin para ma-increase yung faith natin. Paano sa paggawa ng salita o pag we do the words of God, we increase of our faith. Paano kaya? Kasi po, if we fail to heed what we are reading and ignore what God telling us, hindi po lalago ang faith natin. Magiging stagnant siya. Walang paglago na mangyayari. Or posible pang manghina o mawala. As we act on what God says and experience God's blessing, our faith grows. Kung ginagawa natin yung mga isasabi ng Diyos at na-experience natin God's blessing, tunay po talaga na lumalago ang pananampalataya natin. Proven na to. Diba? Sa lahat ng nakaka-encounter ng blessing, talagang sobrang magpuri, parang nandun na pananampalataya niya, umaapaw. Let's say, ang muscle ay ang faith. No? Pag walang continuous exercise, mawawala ang muscles. Ito po yan. Ang mga muscles po, pag walang continuous na exercise, mawawala po yan, mga muscles. Lalo na yung may mga muscles sa katawan. Pag walang continuous exercise, mawawala. Ganun din po yung faith natin. Kapag hindi natin na-exercise, hindi natin ginagawa o pinamumuhay, ay manghihina ito at magiging ang resulta nito, maaaring resulta nito, mawala pa. So, tanong, how to exercise our faith? Una, wait on God. Bakit wait on God? Sabi sa Isaiah 40:31, but they who wait, the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. We can wait on the Lord by seeking Him, by prayer. And yung prayer until something happens. No, wait on God po. Ibig sabihin, nandun, nanatili tayo sa pagkilos ng ating Panginoon. At ang pananampalataya natin sa Kanya, nandun na alam natin, kikilos ang Panginoon. Alam natin na gagawa may kapamaraan ng Diyos sa mga bagay na na-encounter natin, na-experience natin. We're waiting on God to action. This is the one way to exercise our faith. Wait on God. Ang alawa, draw your strength from God and not on your own self-reliance. Self-reliance. Yan, sabi po sa Ephesians 6:10, finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Kahit ano pang struggles po sa buhay natin, patuloy tayong hihingi ng lakas sa Diyos.
Yung bang hindi tayo aasa sa sarili natin. Diyan ma-exercise yung faith natin na anumang problema, anumang experience natin ng mundo, ay maasa tayo sa Diyos. Maasa tayo sa kalakasan ng Diyos. Maasa tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Na patuloy tayong ng lakas sa Diyos upang mapagtagumpayan ito. Ito ay isa sa mga way para natin ma-exercise ang our faith. Yung hindi tayo hindi lang tayo susuko, kundi we are drawing our strength to God. Pangatlo, focus exclusively on God. Sabi diyan, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. It simply means that we must have such a connection with God. Every part ng buhay natin dapat naka-align sa Kanya. Kung ano yung mga tinuro niya, kung ano yung naging pamumuhay niya, nandun yung mata natin. Siya yung magiging basihan natin sa paglakad sa buhay. Kung ano yung mga binanggit niya, mga salita niya na narinig natin, doon lang tayo mag-base. Yung pananampalataya natin based sa teaching ni Jesus Christ. Fix on our eyes. Kita niyo po si Peter. Di ba? He was able to walk on the water by keeping his eyes on Jesus. Parang ito po ang magandang example si Peter. So, nakapaglakad siya sa tubig at yung paningin niya nasa Jesus lang. Pero nung time na inalis niya yung focus niya kay Jesus Christ, nawala yung power, wala yung concentration, and lumubog siya. Pero nung time na nakatutok lang siya yung focus niya na kay Jesus Christ lang, nagagawa niya lumakad sa tubig. Pero nung inalis niya o naalis ang focus niya sa Jesus, bumagsak yung pananampalataya, umina. At ang result po ay lumubog siya sa tubig. Ganun po tayo. We fix our eyes in Jesus. And then, panghuli po, be a worker on God's vineyard. Sabi dito sa Acts 20:35, it's more blessed to give than to receive. Bakit? Alam niyo po yung ang pag-exercise po sa body, usually ginagawa yan sa gym, di ba? Yan yung usual na place, na lugar para mag-exercise is sa gym. But sa faith na po naman po, pag-usapan naman po ang faith, usual place to exercise it is sa vineyard ng ating Panginoong Jesus. Be a worker. Be a worker of the vineyard of Jesus Christ. Hindi to burden, but a blessings. Lalago po tayo dito. Lalakas ang pananampalataya natin. Dito makakasalamuhan natin ang mga iba-ibang kapatiran na may mga sariling testimony, experience, at mga ginawa sa kanila ng ating Panginoon. Dito mo natin masasaksihan ang mga iba-ibang pagkilos ng ating Panginoon sa buhay ng mga tao. Kaya po, i-encourage ko kayo, mga kapatid, be a part of the vineyards. Be part of the ministries. Marami po dyan. Sa gym, yung maraming tools, diba doon? Mga dumbbell, barbell, iba-iba pa, marami pa doon. Sa ministry, sa vineyards ng Panginoon, marami dyan. May mic, may guitar,
merong walis, ministry po ang paglilinis. Merong sandok, diba? Cooking, food ministry. Marami. At doon, pag ginamit natin ito, naging part tayo ng mga ministry ito, lalago po tayo sa pananampalataya. Be a part of the ministry. Be a part of the God's vineyard. It's a blessing po. It's a blessing. Kahit binibigay natin ang mga talent natin, oras, lakas, wealth, we are blessed, more blessed. Sabi nga sa Acts 20:35. We are giving our time, our strength, our talent, wealth para sa gawain ng ating Panginoon. We are more blessed. Sa mga taong nagbibigay ng time sa vineyard ng ating Panginoon, nagbibigay ng lakas, wealth, talent, anything para sa gawain ng Panginoon. Kahit sila yung nawalan, pero they are more blessed. Be a workers on God's vineyards. Marami po dyan na pwede kang gawin. Marami po dyan. Be a part of the ministry. Okay po. Sabi dyan, exercising our faith, trials and difficulties. Totoo po yan. Pag pinapamuhay po natin ang salita ng ating pananampalataya, may makaka-encounter tayo ng trials and difficulties. Which is sinabi naman po sa salita ng Panginoon yan. How can we increase our faith in those circumstances? Paano? Sa mga ganitong pangyayari na naka-encounter tayo ng trials o difficulties o problema, paano ma-increase yung paano paraan ma-increase ang our faith sa ganitong pangyayari? Ang answer po, sinabi dyan sa James 1:2 and 3. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. So consider it joy. No? Kapag we're exercising our faith and then nakaka-encounter tayo ng trials and difficulties, consider it pure joy. Isip, alalahanin natin yung salita ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan at di pababayaan. At in the end, makikita natin ang result sa pag-endure natin sa mga trials and difficulties. It produce testing of our faith. At dito, dahil na-test ang our faith at endure natin, lumakas ang ating pananampalataya. Lumakas ang ating pananampalataya. Mag-grow tayo sa mga experience natin. Mag-grow tayo sa mga experience natin, trials, difficult problems. Mag-grow po tayo dyan, ang pananampalataya natin dyan. At kita niyo po, ang magandang sa Bible study po namin sa MENS, talagang na-highlight po doon si Apostle Paul. Kasi nasa Acts po kami. Si Paul po, nakita po namin yung buhay niya dahil sa pagmamasipag niya sa gawain, lalo siyang nagiging malago sa kanyang pananampalataya. Madami siyang trials, difficulties, mga problema or pagsubok or mga paghihirap na encounter. Pero ina-endure niya. Sa pag-endure niya ng mga problemang ito na encounter niya paghihirap, mas mas lumalago ang kanyang pananampalataya. Mas lumalakas ang kanyang pananampalataya. Nakita po namin yung buhay ni Paul. He always considering the trials or difficulties as a pure joy. So ganun din tayo. Consider a pure joy. Kaya this year 2021, let's increase our faith. Alam niyo po, sinabi po dito ni Jesus Christ sa Mark 5:36.
Sabi po dito, but Jesus overheard the report and so said to the synagogue leader. Nangyari po dito ang synagogue leader may na tanggap siyang report na ang anak niya ay patay na. Pero ang sagot ni Jesus Christ, don't be afraid, just keep trusting. Maaari pong sa taong pong ito, marami sa atin nakakarinig ng bad news. Maraming rinig tayo baka magtanggalan, baka hindi epektibo ang vaccine, baka hindi tayo makauwi, baka may stuck tayo dito, baka malugi, baka mawala ang ganito sa atin. But Jesus will answer us. Don't be afraid. Just keep trusting Him. If we are din yung paglago ng ating pananampalataya, we will not be afraid. But we will keep trusting Jesus Christ. Ano man ang naririnig natin sa balita, lalo na kung ito yung negatibo ngayong year 2021, don't be afraid. Just keep trusting. Sabi ng ating Panginoon. No matter how unfortunate things may seem in our life, trusting in our Lord Jesus will help us to see good things in every circumstance. Tayo po, challenges, isipin po natin this year 2021, if there are challenges, let's accept this one as opportunity. Let's embrace this one as opportunities to see God work in our life. Embrace this mga challenges natin na ma-encounter natin this year 2021 as opportunity to see God work in our life. Dahil itong mga challenges na ito, dito kikilos talaga ang Panginoon sa buhay natin. Dito natin makikita kung paano kumilos Panginoong Hesus sa buhay natin. Sa opportunity natin to. Kaya this year, 2021, Jesus increase and we must decrease. We must increase our faith. Patuloy tayong mag-increase sa kanyang pananampalataya at we must decrease. Diba sinabi ko nga ang mga apostles nga, sinabi niya sa Panginoon, Lord, increase our faith. Ang mga apostles pa to. Paano pa? So lalo na tayong mga regular na mananampalataya. Kailangan natin mag-increase sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. We must increase our faith. We must. That's the action plan natin ngayong taong ito. We must increase. At every year, dapat we must increase. Hindi lang sa taong ito. Every year, we must increase in faith to Jesus Christ. Happy and blessed New Year po mga kapatid. At tayo po'y manalangin.